time, maganda yung pick-up kasi ng Lilia ni Rosa eh. So we can expect a Rosa na mas madadalian sa kanyang mid lane matchup. Pwede ulit siya mag-dominate, but we will see because right now it's game number 2. 1-0 na po para sa side ng Blacklist International. Grabe, ultra leash. Oo, sabi nila parang delikado yata. Baka biglang pumasok dito. Ibig sabihin, ganun din kataas ang respeto nila na dadaan nga doon si Rene J for the side of a Blacklist International. So kailangan mo Kapal nung age. ayun, di ba? Ang daming dumaan na. Tapos si Rene J na igilid na pero wala. Dito pa rin. Problema kasi 5 sila nandyan. So, ang tagal ng purple buff. Oh, Rene J. Okay lang, basta naparetry ba niya ata? As long as naparete niya, nagawa na ni Rene J yung kanyang trabaho ngayon. So Rene J so far, so good. Compared naman nung game number 1, hindi siya namatay ngayon this time. Galing din talaga yung isang Hilda kasi talaga. At kay Apex 47, maganda yung naging sagot naman niya for Rene J. Kasi delikado pag yung pabayaan yung Hilda. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan alam mo din kung nasa yung Hilda. Yeah. Pero ang kapalit lang nun is dapat lagi nakasilip si Apex 47 po kay Rene J. So, yun yung medyo worrying eh. Na for Fireflux, limitadong early game. Kasi again, ang kalaban actually ng Fireflux early game, hindi Blacklist, si Rene J. Si Rene J lang talaga. Kasi isipin mo kung susundan lagi ni Apex 47, ito yung sinasabi ni Midnight, ibig sabihin yung vision mo, yun din ang vision ng Blacklist sa'yo. Setsui ngayon, nanganganib ang buhay. Naipit, hindi nagamit yung Cyclone Eye para makatakas at parang siya pa nga ata ang first blood of Fireflux Esports with a 3-man rotation to bring down Setsui doon sa bot lane. Level 3 lang si Setsui. Ano yung hindi niya nakuha kaya, no? Na nakano kasi si Rene J. Hindi niya kinuha yung malit na green sa may orange. Oo. Kasi si TNZ nakuha niya lahat. Kaya may onting kalamangan ngayon dito si TNC kumpara kay Setsui. Pero ngayon, no, napapansin natin Rene J, ginagawa pa rin naman niya yung trabaho niya, which is to zone out. But the problem is, nahihirapan sila ngayon, especially pag ganyan yung mga plays na nangyari. Kasi si TNZ, makakaisa ata dito kay Rene J kung hindi makakataka si Rene J. Sobrang nakaka-battle yung ganito. Yung laki kami kaharap. Okay. Parang ang Fireflux Esports versus Rene J National. Oo. Kinailangan pa niya talaga na sabi, titipin na dapat. Sabi niya, sige diretso na nga ako sa jungle ko. But yeah, for Fireflux Esports, lamang sila ng very minimal dito para sa ating laro. But may kita natin na meron ng turtle objective. And consider Implosion IMU para dito kay Yue. Kailangan niya isauna si Rosa para wala na black shoes sa mamaya. Medyo nag-dominate kasi ngayon si Rosa, nahihirapan na nga kahit mismo si Yue. But ngayon, sisimulan na ng Fireflux Esports ang unang turtle. Rene J kumukuha pa rin naman ng magandang pwesto para makagulo doon. Sinamahan na nga din dito ni Alien. Tignan natin kung kukontest ang Blacklist. Medyo mahirap actually contest knowing na may glue. Even though may Terizla, ang gagawin lang yung glue dito is titigitan talaga si Setsui. Okay, Phantom. Nag-focus. Alien! Nag-change target muna dito ang side ng Blacklist International. TNC pa rin makakakuha dito ng turtle at mamatay. Si Edward, si Setsui makakalat niyang buhay at napakagandang pagpapabalik doon para kay Alien. Kaya naman Setsui ay mamamatay na rin. Nahila na nga doon si Setsui, and so far, Fireflux Esports, their spontaneous lineup with this Glue and Leomord gumagana para sa kanila. Parang game number 2 noong kanilang group stage kung saan si TNZ naka 5-0-8 with a debuting pick, Leomord. So far, Rene J, nasa kanya ngayon ang bola ng Blacklist. Kailangan successful lalo yung kanyang mga ginagawa. Kahit hindi man siya makapatay or makadelay, just to provide vision para mas makafarm na maayos ang Blacklist International. Grabe yung abuso ni Rosa nung nakita niya na yung implosion yung kinopen na Yue. Talagang zinone yung Valentina. Even though nakapag-participate si Yue sa teamfight na yun, sakto rin yung split-split ni Glue. Kaya hindi siya tinamaan ng implosion. He was able to get out. And again, ito yung sinasabi natin kanina, yung worry, yung walk of for Setsui na isozone lang siya ng Glue. Kasama si Setsui! Ang sakit agad ng damage. Pero nakita natin dito, full barrage. Killing spree na para kay TNT. Oh! Double kill kay Setsui. Nilatagan ng Appraiser's Wrath. Pero masakit dito, may double kill lang din naman. Ang jungler ng Fireflux Esports na nagkakapalitan ng ating dalawang koponan. Pag nauna yung Blacklist International, napupunta sa kanila yung pabor doon. Ang ganda ng counterplay na ginawa ng Fireflux Esports, pero for Blacklist, this is a good sign kasi kahit papano, nakakapalag na kayo kahit may 1.2k gold lead ang Fireflux. Partida, wala pa naman dun si Edward for the game-changing ults. So pag sumama na yan mamaya si Agent Zero, magkakaalaman na kung sino nga talaga ang lamang. Pero kailangan din isipin ng Blacklist International dito paano yung team fights nila kasi even though you are capable of dealing with the Leomord, meron kang decent frontline damage and of course sustain yung full barrage. Yun yung malaking question mark for Blacklist International. Kaninong trabaho yung pagbabackline? Kanina na nakita natin, kanina parang tumayo lang doon yung Iksha. Very revealed yung kanyang positioning ni Sunshine. Pero napwestuhan si Oheb dito, napili na mag-flicker out.
Pero yun nga lang, Grabe. 4 pala na mga players. Napakaganda sanang pagtakas. Pero hindi in-expect na nandun si Yatkenzi. Pero mukhang trade for a Blacklist ha, dahil sila mauunang puposisyon dito sa may third objective habang pinipigilan ni Rene J yung entry point. Sabi niya, teka lang, nagta-turtle pa ang aking mga kakampi. Dito lang kayo, walang makakalusot. And Sensui will secure that one. Ang daming nasasayang na oras ni Rene J para sa kumanan ng Blacklist International. Ang dami din namang ultimates na ginamit ng Fireflux. Kaya naman Blacklist International free turtle at si Sensui nang gugulo na nga dito sa mid lane. Titignan natin dahil si Alien paparating na lang. Pag nasabitan niya dito si Sensui, pwede gumawa ang Fireflux Esports. Actually, meron ako question na dito sa game na to. Lamang si Fireflux Esports ng 2.5k, yes. But for Blacklist International, feeling ko aware din sila na ganito yung mangyayari early game. So, anong inaantay nila? Ang inaantay mo talaga dito is yung late game. Kailangan Aha. mong patabain yung carry, pati na rin yung Fredrin. You have decent frontline again no, from Blacklist International. Kayang-kaya na Sensui i-sustain yung Leomord, pati na rin yung Blue. Kasi hindi naman ganun ka-overwhelming ang damage out ng Fireflux Esports. Ang problem mo lang talaga is yung zone. Kaya nga, for Blacklist, happy ka na umabot ka sa late game, but you have to solve one thing. Paano mo lalabanan yung Ixia sa backline? That's the story of this game for Blacklist International. You are able to scale up, lalo sa ginagawa ni Rene J na panggugulo. Nakaka-bad trip talaga ito for Fireflux. Kasi wala kang choice. Kailangan mong sagutin si Rene J. Pero, how long can Blacklist sustain? And what do you do versus the Ixia in the team fights? Nagkakaroon naman ng times na tinatry talaga ni Rene J to go for the backline. Pero yung implosion coming in from Apex 47, hindi siya takot gamitin. Actually, nung unang implosion nga niya doon sa taas, kay Rene J lang niya ginamit para hindi maabot ni Rene J yung full barrage na nilalabas ni Ixia ngayon. Pero si Alien naiipit dito sa tatlo. Gusto niya saniban si Yue doon at natot na nga ni Sensui. Yan si Rene J. Si Rene J naglalakad lang kasi hinahanap niya sino ba pwedeng target. Rene Habang J! si Alien dito sa gitna ng mga players, mga kalahati ang buhay. Pero makakasamunod pa rin. Pero medyo malalim yan. Explosion! Pero implosion sa mapa ng full barrage, mga walang buhay din ng mga players ng Blacklist International. It's gonna be a godlike, pero si Oheb ay makakatakas pa rin. Dalawa nakatakas para sa Blacklist International. Pero Apex 47, if tuloy-tuloy yung ganong mga plays, 4-man implosion plays, pati na rin yung pagkasahan ng full barrage, Sunshine, tinamaan lahat. Mahihirapan ngayon ang Yue! Blacklist Yue! International. Pero si Yue onto Rosa, napagamit na nga ng Black Shoes dito. At nahihirapan talaga mag-dominate sa middle lane ang Blacklist. Grabe yung ginagawa dito. Kahit si Rosa at saka si Yue, nakatayo talaga. Ito ang pinaka-importante. Kanina pa sinasabi talaga ni Midnight, yung Ixia. Nakita natin kanina yung potential ni Sunshine. At napalipad pa nga. Nag-flicker pa siya. Nung moment na yun. Ni-redirect niya kasi pag-implosion, natulak actually ni Apex 47 pa kanan. Kailangan niya rin So ilipat. nag-flicker siya pa kanan. Kasi kailangan mo sundan yun eh. Oo. Kasi sayang yung full barrage kapag wala kang tinatamaan. So kung kaya ko naman daw mag-adjust, sabi ni Sunshine Oo, doon. Pero ngayon, Pero sabi ni Sunshine, "Pre, next time Oo. may uusog Papuntang sunset boss yung Oo nga eh. Naging Palubog sunset yung araw eh. Oo. pasikat pa lang ako, palubog na yung ginagawa niyo doon eh. Doon nalugi. Yung Sunset pantakas ko lover. nagamit pa. Naging sunset lover bigla eh. No? Marksman pa naman dati yun. Pero speaking of Lugi, medyo nahihirapan talaga ngayon si Yue. Nakikita Oh, yes. natin yung pokes ni Rosa. Tapos kung nag-overextend naman siya, isang Black Shoes lang. Yeah. Wala kasing follow-up na nagaganap sa Blacklist International ngayon. Nahihirap sila kumuha ng kanilang mga initiations. Kaya kung tuloy-tuloy kasi yung pokes, makakalamang yung Fireflux, no? And sobrang laking challenge ito for Blacklist International. Even though, again, malaki yung farm na nakukuha ni Oheb. Ang daming space na nakukuha ni Kari from this game. Dumadagdag lang yung problema dito ng Blacklist. Kasi yung unat din ng Blue, kailangan din nila isipin yan. Yung Blue, ang trabaho lang yan, talunan yung Kari. Ayun na, naku, nakatakas si Rosa doon sa may bottom lane at sa may top Well, lane ayan. natin. Yan lang trabaho niya, magdamag. Hahanapin lang niya. Tapos if ever, isi-single out mo kasi si Oheb Yeah. sa may teamfight. Ganun yung nangyari kanina. Kaya kahit medyo napalalim, nakita natin yung kakunatan. Pero Oo, nakita Edward. natin ngayon penalty zone na si Apex 47. May Nasa flicker, ilalim ng Torre, medyo naaarayan at medyo masasaktan. Pero makakatakas lang din naman habang si Alien dito magbibigay ng added vision for Fireflux Esports. Nakita na natin to sa si Shadow nung nilabas niya yung glue niya. Talaga nang gugulo lang siya. Hindi siya in for the team fight, hindi siya in for the whatever. Basta may makita siyang mid laner or gold laner, tatry niya as much as possible sabitan eh. Si Rene J, tawid ng tawid sa mga tower eh. No? Ilang tower na kaya yung tinawiran niya? Sabi mo kasi nung mga last na laban, kailangan nilang tumawid na late game. Kaya ito siya na unang Rosa, tumatawid. grabe yung Lilia.
Ang laking problema na itong Lilia, honestly. Barrage! Oh! Yue! Yue! Mamamatay dito sa kamay ni Sunshine. At si Rene J dito tatakbo lang din. Kailangan niya ditong kuhanin ng atensyon ng ilang mga players ng Sakit ng Fireflux Leomord. Esports para medyo mapigil. Uy, Oh. grabe, ankle break! Munti ka Ankle na. break, pero patay pa din. Better defense kasi yung pinakita doon ni TNC kaya hindi nakatakas. Pero ang ganda ng initiation dito, Sensui, Appraiser Strat, mapapalayo naman si Alien. Pero pwedeng anytime sumanib yung glue Pwede mag-first down, pwede tumulong. Pero may major objective ngayon, which is the Lord. Blacklist International, kaya pa ba nila mag-contest? Kulang sa damage talaga yung Blacklist. Level They really 10. are dependent on the carry here. Si Yue hindi pa ganun ka-reliable yung damage output niya. Lalo pat zinuzone siya ni Rosa. Even though, again, yung Valentina, decent naman yung damage output niya sa late game. Ang problema kasi yung mga humaharap, Sensui, kaya na silang labanan. Sensui, maganda yung pwesto. Tahimik, hindi alam kung saan nagtatago. Tinaw Pwede mo si mag-aim! Naku, hindi na. Oh, Apex! Hindi na umabot, pero may kita natin dito sa Sensui. Habang nasan si Oheb. Barrage! Pumi-free hit si Oheb. So may flicker out, pero buhay pa rin si Alien. Pero napakaganda doon for Fireflux dahil nakuha nila yung Lord. But still, Blacklist International, they're hanging by a thread. Walang namatay at makakadepensa pa rin naman for this Lord. Magandang effort naman yun for the side of Blacklist International. Tsaka si Oheb isang hit na lang actually si Alien, hindi niya tinuloy kasi alam niya may bigger fish na kailangan tayong problemahin ngayon, which is the push na ginagawa ng Fireflux Esports. So we have to commend yung discipline na pinapakita ni Oheb, pero ngayon ang ganda na pagpasok ni Yue na force out kaagad yung Black Shoes! At nakita natin doon na nakaltokan na nga ni Rene J, yung palang gusto lang gawin at si Alien medyo mapapalalim doon. Mag-free hit dito ang ilang mga players at unti-unti na mawawala ng buhay. Oheb makakasecure ng kill. So yung Lord na sinabi nating mabilis na madetebensan, mukhang magiging mas mabilis dahil dalawang patay para dito sa Fireflux Esports. Sinabi natin kanina na si Iksha, problema for Blacklist dahil mahihirapan tayong iabot siya. But this time, si Oheb din. Hirap na hirap yung Fireflux maabot kahit may glue na talaga namang gumo-go in for the backline. Maganda yung pag-force actually ng Black Shoes mula dito kay Rosa. Kapag na-limit once again yung capabilities ng Lilia, doon nakakaharap ng angle yung Blacklist International. Medyo weird lang na hindi kumasa si Sunshine nung full barrage. Medyo napahamak yung kanyang mga teammates pero still, nandun pa rin yung team fight ng Blacklist International. Meron silang damage, may decent na front line. Ang kailangan lang nila isipin dito is they were fighting under the tower. Next time kapag naubos yung towers dito ng kapag naubos ang Fireflux towers ng Blacklist International, it is gonna be a harder team fight. Pero replicable yung ganong klaseng laban kasi si Rene J, very consistent yung ginagawa niya. Talagang pumunta sa likod, hinaharangan niya si Rosa, pati na rin si Sunshine. And of course, nalilimit din yung movements ni Apex 47 kasi na-check yung Tigreal. Ngayon, napapansin naman natin na nakakapagsabay na yung Blacklist, nakakakuha sila ng trades. But with the kits that the whole Blacklist squad have, ano ba mas maganda nilang pwedeng gawin? Sila ba yung mag-start ng initiation o mag-counter set na lang knowing na may implosion? Alam mo, Yung ano siya depende siya sa depende siya sa positioning nung kalaban. Kasi kanina, medyo malalim yung Fireflux Esports, kaya pwede na force. At saka alam nila na makakasalubong. Kasi di ba yung naiwan niya ni Rosa yung sapatos niya somewhere Oo. in the middle. Tapos sabi ni Rene G, may sapatos dito, Oo may nga eh. sapatos. Tapos after nun, inabangan na niya. Si Rene J nakaamoy, nakaamoy ng kicks. Oo. Sabi niya, uy, lupit na sa bakas mo dyan, pre. Mga sneakerheads pa naman din. Ang mga... Ay, wait lang. Apex. Apex 47, mukhang nagkamali yata. Bigla likho, marireveal ang kanilang Oh, nagkabayo, area. nagkabayo. At Phantom Steed, tinawag na si Barbiela. Pero dito, makikita natin si Rene J. Babalik lang doon sa may... sa damo, tapos mag-heal. Oh, that's big. That's big. Na-force out yung Phantom Steed. Magkaka-lord. Although, aabot naman, I think, for Fireflux Esports. Pero ito na yung opportunity na hinaharap mo kanina, Ingan. If you are looking for a way for Blacklist International to engage, kailangan talaga sila mauna. And kailangan makita nila yung mga right targets. For one, dapat makapwesto si Rene J doon sa likuran para maharangan sila Apex 47, sila Rosa. Kasi again, kailangan mag-commit ng Fireflux dito para labanan nila si Rene J. Nagagamit na nga yung Phantom Steed para lang masubukan nilang patayin yung Hilda. And that allows space for the carry to be able to hit the glue. Kasi si Alien dito, taong trabaho to eh. Ang kailangan niya talagang gawin is secure na maharapan niya si carry. Tsaka nung game number 1, sinabi mo, no, na psychological damage talaga yung ginagawa ng Matilda ni Rene J. Ngayon, yun din yung ginagawa ng Hilda niya kasi nakakapag-bait out nga siya ng mga major ultimates prior sa major objective takedown na ikalawang Lord. Kanina nakuha ng Fireflux yung unang Lord pero hindi naman kasi nag-contest yung Blacklist doon. They went for the steal, wala silang casualty but this time, parang handa ata silang kumontes. Oh, ito na nga, mala trip to Jerusalem play para dito sa side ng Blacklist International. May kita natin si Edward makakalahati ang buhay doon habang si Alien, nag-iba yata ang movement nila. Pero yung mga Gloom, si Edward magpe-penalty zone, tatlong tatamaan doon pero makapatay na rin naman
bakbakan. Full Sabay barrage! dito ng Fireflux Esports. Habang may full barrage, mamatay na rin si Sensui at mukhang makukuha na rin si Yue. Habang si Oheb ay mapipilitan muna umuwi. Hindi na ata maglo-lord ng Fireflux Esports dito dahil isa na lang ang Honestly, I think that's magde-defend. Parang ito na nga ata, si Oheb na lang ang natitira. 20 seconds in pa, 25 bago mag-respawn ang next member. May mga flickers ha. May mga flickers, may mga set. At ayan na nga, nag-flicker in na si Apex 47 stuns on to Boy, Oheb. boy, Makakatakas pa, nakapag-wind of nature ata. Pero yung Torin nila hindi na makakatakas. May That's it. minions dito sa gitna. And I think onti na lang yung kinakailangan ng Fireflux Esports to take this game into a 1-1.